Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, ibang topic na naman tayo mga men, no? Actually, mayroon na ako na-react neto before. Ibang senaryo sa bandang Pampanga yata. Or ewan ko kung saan naman to, no? Kasi ito, issue ng tricycle driver na galit sa angkas dahil inaagawan daw sila ng pasahero. Ito ay kay Gel TV. Si Gel TV yata pulis to, no? Pero panoorin natin to, men. Anong karapatan ng kasayan sa bawat bayan na mawalang pasero ay kami lahalgaan at buhay? Dapat yata yung usap na yan. Kung mapatay kayo o hindi. Ay kung patay namin kayo dito, anong magawa ng kasayan? Diba? Ako gusto ko pumalit dito, wala problema. Ganito lang ako. Binubuhay nyo kami naghahanap po eh. Oh. Wala pa ang saps nyo. So, ang issue dito, siguro wala na sumasakay dun sa tricycle, no? At sa angkas na lang. So, nagagalit si kuya kasi di umano daw inaagawan sila ng pasahero. Na in a way, oo nga naman ano. Pero fair competition kasi ito eh. Hindi ha, paano ba yung wait lang. Kasi gano'n naman pag may competition kasi mga kababayan ko, natural lang na may agawan. For example, na nagtatrabaho ako sa Robinson Supermarket noon, aagawin namin yung customer ng Pure Gold. Competitor namin yun eh. Pero yung literal na pumasok na sa Pure Gold, hihilahin namin. Hindi pwede yun. Kabastusan naman yun, men. Or sisiraan mo yung sisiraan mo yung Pure Gold. Hindi, pwede, no, minsan na sasabihin mo sa Pure Gold po, hindi fresh, gano'n. Pero yung literal na aagawin mo, yung for example, nandun na sa loob ng store nila, 'di ba? Or kahit sa restaurant, McDonald's tsaka Jollibee, 'di ba? Yung agawan ng customer kahit saan, kahit na hindi kilalang establishment, basta parehas kayo ng service na ino-offer, dalawang barberya yan, may competition talaga doon. Hindi mawawala yon. Yung agawan na meron doon ay natural. Lahat ng negosyo may ganon. Now, ito kasi, depende yan sa sa choice kasi ng customer. Yung choice kasi ng customer, hindi nyo naman makokontrol yun eh. Alam ko, mahirap ang buhay ngayon, mataas ang gasolina, tapos matumal pa yung, yung pasada nyo. Actually, namamatay na nga kayo eh. Hindi ba pwedeng ah, maghanap ka na lang ng ibang kabuhayan? Kasi, men, hindi ka inagawa ng customer eh. Choice ng customer na magpabook dito eh. Kahit ako din dati, nung nauso yung angkas na yan, nito lang pala. Nito lang, nung wala pang papel. 'Di ba? Pag pupunta ako ng monumento, just imagine ganito ha. From here to Dambana ng Fatima, babayad ako ng tricycle, I think 60. 60 ba? Or pag may kasabay ako, mas mababa. 60 yata. 60 mula sa amin palabas dyan sa MacArthur. Then mag-jeep ako punta ng monumento sa sa Grand Central. Excuse me. 'Di ba? So minimum na or minsan pagka may client ako bandang basta around Caloocan hassle eh. Magji-jeep ka tapos sasakay ka ulit ng tricycle doon sa pinagparahan mo sa Caloocan, 'di ba?
Unlike yung ano, yung angkas, magbo-book ka eh. Pero ang ginagamit ko hindi angkas eh. Ano ba yung ginagamit? Titingnan ko dito sa iPhone 17 Pro Max ko. Ay, hindi pala dito sa luma. Anong app yung hindi angkas yung ginagamit ko eh. Ano ba 'yun? Asa na 'yun? Joyride. Joyride. Biruin mo Joyride. From dito hanggang do sa isang kliyente ko diyan sa may ano, Grace Park sa Caloocan. Ang binabayaran ko lang 120. Eh magta-tricycle ka, jeep, tapos tricycle pa uli. Almost 200 ang ano mo, ang magagastos mo. Ang laking tipid, di ba? Tsaka convenient pa, hindi ka na pababa-baba. Tapos ang bilis pa. Bili mo from labas ng doorstep mo, ang next na baba mo na dun sa pupuntahan mo na. Sana naintindihan ng, oo, nagigets ko na, ano eh, pero wala eh. Ano kasi, nag-evolve kasi ang mundo min eh. Hindi mo pwedeng igapos yung mga tao sa ano eh. Naiintindihan ko kayo. Frustrating yan. Yung for example, ang dami-dami nyo dyan. Tapos pipick upin lang ng ano, ng joyride or angkas. 'Di ba? Frustrating nga naman, pero sometimes kasi hindi naman kasalanan ng ano yan eh, ng rider yan eh. Nakahanap lang ang ano, ang pasahero ng mas convenient kaysa sa inyo. Minsan nga sa tricycle, hindi naman lahat no, pero minsan special na yung ano, yung 'di ba pag sinabi mong special, ikaw lang. Tapos pag regular, pwedeng angkasan ng iba. Minsan nga special, aangkasan pa ng iba eh. Tapos sabihin, sa likod naman, hindi special eh. Di ba, men? Anyway, dito sa issue kasi na to, no? Pero sometimes, ano eh, wala tayong magagawa eh. Parang yung, ano, naabutan nyo ba yung mga landline? Ako, hindi ko na naabutan ng mga landline. Just imagine, ano nga yung mga landline nung araw? Bayantel, Digitel. May Digitel pa, wala na yata, ano? Digitel or ano, landline, di ba? Yung mga nag-i-install ng ano, yung mga telepono nung nagkaroon ng cellphone. Wala nang nagla-landline ngayon. 'Di ba? Ang cellphone kasi kahit saan ka pumunta convenient eh. Kahit yung pinakamura lang, bili kang tig 3,000 na cellphone, matatawagan ka kahit saan eh. Kahit saan ka pumunta. 'Di ba? Yung umiyak ba yung mga kumpanya? Sa bagay sila, yung mga kumpanya ng ano katulad ng PLDT, nag-evolve sila. Naging internet provider yung iba. Sumabay sila sa Agos. 'Di ba? Pero kung mananatili lang sila na magpatelepono diyan, wala mapag-iiwanan sila. Kailangan talaga mag-isip na rin kayo ng hindi naman sa pag-aano no. Ang nasa market nyo kasi diyan kuya, for example, dito ang na-experience ko dito na kapaki-pakinabang kayo. Last time no, bumili ako ng washing machine. Galing sa SM. Hindi naman pwedeng iangkas yun, di ba? Doon kayo papasok. Kaya lang, hindi naman sa araw-araw may bumibili ng washing machine, no? Kayo yung sasakyan, pag yung mga, or isang pamilya kayo, na pupunta sa mga short distance, halimbawa, simbahan, di ba? Yun. May sarili naman kayo market eh, pero yung mga ganyan, let go nyo na. Kung matumal talaga, matumal. Wag nyo na rin, kasi sa kaka-hostage nyo na ganyan, pahihirapan nyo din yung yung pasahero eh. Di ba? Pahihirapan nyo din. Meron pa ako isang naisip, no nasa Mindoro kami, alam niyo RCPI? Lumilitaw ang edad eh, no? RCPI. RCPI. Kung naalala nyo yung RCPI Telegram, ito
Yung mga ganire, RCPI. Itong RCPI na 'to, kilala ito sa telegrama dati, 'di ba? Alam niyo yung telegrama? Hindi ko na masyadong alam 'to, para ma-explain ko lang sa inyo. Sa Mindoro kasi, naririnig ko na 'yan dati, yung telegrama. Then yung RCPI, nag-evolve sila na meron silang satellite dish, meron silang telepono para tumawag sa Manila. Kasi nung araw, mga nito lang yun, hindi naman masyadong matagal. Yung yung nag-aaral sa Manila ang, ang ate ko, or yung kuya ko, no? Tatawagan sila ng nanay ko diyan sa RCPI. May landline kami dito sa Manila. Sa Mindoro kasi, walang landline dun eh. Walang dun, ang communication doon yung two-way radio. Yon dati. Walang doon, walang telepono, walang cellphone, hindi abot ang cellphone signal doon, di ba? So ang pila pa ang tao diyan noon para makatawag sa sa Maynila, yung mga anak nilang nag-aaral, di ba? Biglang pumasok ang smart sa Mindoro. Hindi na sila nakapag-evolve. Wala na eh. From Telegram, nagtelepono sila tapos bagsak ang RCPI. Wala na nga yata, may RCPI pa ba ngayon? Or wala na. Wala, lumilipas talaga ang panahon. Yung mga easy call, yung mga lolo't lola dyan, naalala niyo yung easy call? Ano yung easy call na yun? Yung mga pager? Wala na. Maraming mga bagay noon na hindi mo na hahanapin ngayon. For example, yung mga nagbebenta ng CD, Odyssey. Alam niyo sa sa SM noon, Odyssey. Ano pa ba yung mga yung mga record bars dati, Tower Records. Ano pa ba yung mga nagbebenta ng ganun? Wala na. Nauso na yung yung MP3 eh. MP3 medyo nandyan pa sila noon eh, yung nagda-download ka pa ng MP3 noon dati sa iPad. Meron pa naman sila noon. Pero nung dumating ang Spotify, wala na. Yung mga streaming service, wala na. Mga DVD player. Ano ibig ko sabihin? Dumadating kasi talaga ang pagbabago eh. At hindi mo mapipigilan yun. Sabi nga na River Maya, di ba? Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari. Di ba? Yun talaga. Wala tayong magagawa. Kung ngayon, mahal ka, tapos nakakita na ng iba, di ba? Tiisin mo. Anong gagawin mo? Papatayin mo? Para hindi mapunta sa iba? Di pwede. Sisirain mo ang buhay mo nun. Parang yung si kuya kanina, di ba sabi nga ng papatayin niya daw yung wala kuya eh. Invalid. Okay lang yan halimbawa, kasalanan ng rider, yung nakasakay na sa tricycle mo. Gustoy, dito ka sa akin, mag-download ka na lang ng app. Mas maganda. Kabastusan talaga yon. Nakasakay na dun, hayaan mo na. Pero yung out of nowhere na nagpabook, di ba? Sana naiintindihan niyo yun. Yung ganung bagay. Ngayon, di yari ka na, nag-viral ka patuloy. Di ba? Yun ang lesson na matututunan natin. I-embrace ang pagbabago. Sumabay tayo. Kasi kung may stuck tayo sa past, lalo magiging miserable ang buhay natin. Di ba? So, yun lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.